Rika, maghihiwalay na kami ng daddy mo. Bukas ang 18 taong kaarawan ni Rika. Pero imbis na maiyak, sa sinabi ng ina ay napangisi pa siya. Yun lang ho ba? Hindi ka ba nagulat man lang o magagalit? May mababago ba, Mami? Huwag ho kayo mag-alala. Nauunawaan ko hong may maling ginawa si Daddy kung bakit hindi mo na siya mahal. Nagkulang siya. Ihanda mo ang mga gamit mo at aalis na tayo bukas. At huwag mong tatangkain pang makipagkita sa ama mo. Sige na, kumilos ka na. Pinanooran niya ang ina na maglakad palayo, tsaka madaling tumakbo sa kanyang kwarto. Pagpasok ay kinuha niya ang isang itim na backpack sa ilalim ng kanyang kama at madaling lumabas sa bintana ng kwarto. Hello, Jolly? Usal ni Rika sa cellphone habang tumatakbo palayo sa kanilang bahay. Ma'am Rika? Jolly, puntahan mo ako sa bus stop malapit sa amin. Po, bakit ho? Maglalayas na ako. Ma'am, wag naman ho. Ako ho ang mapapagalitan ni Sir Gary kapag ginawa mo po yan, ma'am. Ngayong buwan pa lang ho ay marami na kaming hinarang na mga balita tungkol sa mga kalokohan mo. Sa oras na pumutok ang balita sa paglalayas ng kaisa-isang tagapagmana ng Clemente Company. Paniguradong malaki ho ang magiging epekto niyon sa kumpanya. Mauungkat pa ho ang tungkol sa paghihiwalay ng mga magulang mo. Utos na utos ho sa amin na walang dapat makakaalam. Natigilan sa pagtakbo si Rika at gumuhit ang isang mapait na ngiti sa mga labi. Talagang sila lang ba ang dapat isaalang-alang? Pero pasensya na, Jolly. Ayaw man kitang mapagalitan. Hindi pwedeng ako lang ang masasaktan. Siguro mas maigi na rin na malaman ng lahat kung gaano kabulok ang pamilya namin, na ang kagalang-galang kong ina ay handang iwan ng kanyang pamilya para makasama ang kabit niya. Bye, Jolly. Pagkababa ng tawag ay namaywang si Rika habang pinagmasdan ang paligid. Wisit, hindi ako marunong mag-commute. Binuksan niya ang dalang backpack para kunin ang wallet nang mapansin na wala ito sa lugar kung saan niya madalas ito nilalagay. Wala ang wallet ko? Grabe naman to. Galit ba talaga ang mundo sa akin para makaranas ng ganitong kalupitan? Tumingala si Rika para labanan ang pagpatak ng mga luha nang bigla namang bumuhos ang ulan. Pati ba kayo ayaw sa akin? Hinagpis ni Rika habang namimikit ang mga mata. Hindi naman ho ako masamang tao. Gusto ko lang pong lumayo sa mga taong hindi naman po ako kayang mahalin ng tama. Tulungan mo naman ho akong makalayo. Kahit pa birthday mo na lang ho sa akin. Pangako po, hindi na ako magiging pasaway. Bumaba ang tingin na Rika at nakita ang kanyang ama at si Richard na sabay na tumatawag. Si Richard ang kanyang kababata at bunsong anak ng pangalawa sa may pinakamalaking shares sa kanilang kumpanya. Mula pagkabata ay ito lamang ang kaisa-isang tao gusto siyang maging kaibigan sa kabila ng gulong madalas niyang idinudulot. Madalas ay iniiwasan siya ng mga tao sa paaralan, pero meron din namang lumalapit pero para sa mga pansariling hangarin lamang. Nagpakawala siya ng malalim na hininga tsaka labag sa loob na sinagot ang tawag ni Richard. Hello, Richard? Sagot ni Rika habang naglalakad patungo sa bus stop. Rika, advance happy birthday. Pwede ba kitang yayain na kumain sa labas? Nagpa-reserve ako sa isang kilalang restaurant. Nanginginig ang mga labi na pinahid ni Rika, ang mga luhang tuluyang kumawala sa gilid ng kanyang mga mata. Maraming salamat, Richard. Kung maaari, pwede bang humiling ako sa iyo ng iba para sa birthday ko? Oo naman, kahit ano, basta para sa iyo, Rika. Puntahan mo ko sa bus stop, sa malapit sa aming bahay.
Saan tayo pupunta? Sa port. Sa port? Bakit? May lugar akong gustong puntahan at gusto ko sanang ikaw ang maghahatid sa akin. Ani ni Rika habang pilit na kinakalma ang sarili dahil sa pagsisinungaling. Sige, pupunta na ako. Pagbaba ng tawag ay matapang niyang sinagot ang tawag ng ama. Daddy? Rika, nasaan ka? Daddy, gusto kong maging masaya na ho kayo ni Mami. Kung mawawala na ho ako, wala na kayong poproblemahin. Rika, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Daddy, wala ka hong kasalanan kung bakit naging ganito ang ating pamilya. Mahal na mahal ko po kayo. Ibinaba ni Rika ang tawag at muling huminga ng malalim. Lamang ang takot na kanyang nararamdaman dahil sa mga pwedeng kahinatnan ng kanyang paglalayas. Pero alam niya na ang kanyang paglayo ang tanging paraan para makaramdam siya ng katahimikan at kalayaan. Rika, andito na ako. Masayang turan ni Richard nang tumigil ang sasakyan nito sa kanyang harapan. Nakatanaw ito mula sa bintana ng kotse na hanggang kalahati lamang ang bukas. Sakay na, magiliw na saad ni Richard habang pinapayungan siya ng suot nitong jacket pagkatapos nabuksan ang pinto ng kotse. Salamat Richard, ani ni Rika pagkasakay nila sa kotse. Sobrang saya ko talaga Rika, na sa wakas ay gusto mo na rin akong maging kaibigan. Napatingin si Rika sa labas ng kotse dahil sa tindi ng hiya. Mabuti kang tao Richard, kaya alam kong marami ka pang magiging kaibigan. Ikaw lang ang gusto ko Rika. Napatikom ang mga kamay ni Rika at pinili na lamang na manahimik. Iyon lamang ay hindi pa nagtatagal ang kanyang pananahimik nang mabilis ang lahat ng pangyayari. Mula sa kaliwa nila ay may rumaragasang truck at isa pang kotse na alam niyang kotse ng kanyang ama. Naging malabo ang lahat para kay Rika nang sumalpok ang kotse ng kanyang ama sa truck habang ang sinasakyan nila ni Richard ay sumagitsit dahil sa madiing pagpreno at sumalpok sa malapit na puno. Pero bago mawalan ng malay ay nakita pa niya ang walang malay na ama at ina sa loob ng sirasirang kotse. Bukod doon ay naaamoy din niya ang masangsang na amoy ng mga isda. Isang linggo ang lumipas bago tuluyang nagising si Rika at burol na ng kanyang mga magulang. Parang mauubos ang bait ni Rika dahil hindi niya matanggap na sa isang iglap ay tuluyang nawala ang kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay sinayang niya ang lahat sa walang kwentang desisyon. Hindi niya mapigilang sisihin ang sarili na imbes na magsabi siya ng mga hinanakit at ayusin ang lahat dahil baka maayos pa, pinili niyang takasan ng problema. Apo, simula ngayon ay tayo na lamang. Tura ng kanyang lolo Gary habang naglalakad patungo sa kotse. Kagagaling lamang nila sa mausoleum para bisitahin ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang lola. Opo, iniwan na rin tayo ng lola mo, pero bago siya umalis ay nakiusap siyang piliin natin maging masaya. Sige po. Napagpasyahan kong habang nag-aaral ka sa kolehiyo ay mag-training ka na rin sa kumpanya. Alam kong ayaw mo apo, pero ikaw na lang natitira sa akin. Malaking bagay rin ito na pampalipas oras mo para hindi ka laging nakakulong sa bahay. Pinakausapan ko na rin si Richard na samahan ka. Alam ko naman kung gaano ka-espesyal si Richard sa'yo. Tumango na lamang si Rika bilang pagtugon dahil malinaw sa kanya na siya na ang papasan ng responsibilidad na naiwan ng kanyang ama at ina sa kumpanya. Pag-uwi ay inabala ni Rika ang sarili sa paghahanda para sa unang araw niya bukas
sa kanilang kumpanya. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat, lalo pa at ang alam ng marami sa kanya ay isang pasaway at spoiled brat lamang. Handa ka na, Apo? Tanong ng kanyang lolo Gary nang maupo siya sa tabi nito sa hapag kinabukasan. Hindi ho, pero kakayanin. Yan ang apo ko. Sige na, kumain ka na at tayo ay pupunta na sa kumpanya. Basta ito lang ang pakakatandaan mo, Apo. Ano man ang mangyari, huwag kang magpapakita ng ekspresyon. Dahil sa oras na magpakita ka ng kahinaan, talo ka. Ang nangyari sa atin, may mga nakisimpatya, pero mas marami ang masaya at naghihintay ng pagbagsak natin. Kaya sa'yo nakasalalay ang lahat, Rika. Hindi pwedeng masayang ang pinaghirapan naming lahat. Kung masasaktan ka, isang tabi mo. Kung maaari nga ay huwag mo nang damdamin. Maaasahan niyo po, Lolo. Ako na ang bahala. Gagawin ko po ang lahat para sa ating pamilya. Kailangan ko pong bumawi. Pagkatapos na kumain, ay nagtungo na sila sa kumpanya. Pagkarating, ay hindi na siya nagulat sa mga sarkastikong bati ng mga nakikiramay at papuri. Rika, si Jolly na ang bahala sa'yo, sabi ng kanyang lolo pagkarating sa opisina nito. Galingan mo. Sige ho, tugon ni Rika at sumunod na kay Jolly papunta sa isang napakalaki at napakalawak na kwarto. Jolly, saan tayo? Usisa ni Rika. Tumigil ito sa paglalakad at humarap sa kanya. Nasa warehouse tayo at ang dapat mong itawag sa akin ay Manager Jolly. Ano? Baka nakakalimutan mong ako na ang boss mo ngayon at utos yan ng lolo mo. Putol ni Jolly sa kanya at humarap sa isang lalaki. Siya si Rika Clemente, ang bagong quality assessor. Bago lamang siya sa kumpanya at bilang ikaw ang Employee of the Year, kahit kakapasok mo pa lang, sa'yo ko ipagkakatiwala ang pagtitrain sa kanya para malaman niya ang lahat ng kalakaran sa kumpanya. Ikaw na ang bahala, Dylan. Naglakad si Jolly paalis at naiwan si Rika na nakatitig dito sa lalaki na halos hindi na makita ang muka dahil sa pagyuko nito. Napailing si Rika dahil sa napakahinang personalidad ni Dylan. Magsimula na tayo. Saan ba? Masungit niyang sabi. Sige ho. Tugon nito at naglakad papunta sa unang section kung saan. Pero agad rin silang natigilan nang marinig ni Rika ang tawag ni Richard mula sa likuran nila. Rika! Richard? Giliw itong naglakad palapit sa kanya at niyakap siya. Masaya akong makita ka. Salamat. Ano nga palang ginagawa mo dito? Hindi ba nasabi ng lolo mo? Sasamahan na kita simula ngayon. Nasabi pero naisip ko ay hindi mo naman kailangan gawin. Gayong may mga responsibilidad ka rin sa iyong kumpanya. Ngumiti ito at hinawakan ng kanyang kamay. Hindi mo pa nga alam. Ang totoo ay, dito na ako simula ngayon. Nagkasundo na ang lolo mo at ang mga magulang ko sa pagkakaisaan ng ating mga kumpanya sa pamamagitan ng kasal. Nawala ang naiilang ng ngiti ni Rika at naglapat ang mga labi. Pilit niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Richard. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ganun ba? Saan mo gusto mag-usap? Tanong nito at tumingin kay Dylan. Umalis ka na muna. Richard, ano bang iniisip mo tungkol sa atin? Tanong ni Rika pag-alis ni Dylan. Ano? Bakit ganyan ang tanong mo? Kala ko ba may sasabihin ka? Sagutin mo muna at nang malaman ko kung paano ko sasabihin sa'yo. Gusto kita, Rika. Alam mo yun, gustong gusto. At alam ko rin naman na ganun rin ang nararamdaman mo para sa akin. Richard, pasensya na pero ang totoo ay hindi kita gusto. Kahit kailan hindi kita nagustuhan. Sabi ni Rika
habang nakatingin kay Richard ng masinsinan. Pero hindi inakala ni Rika ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng muka ni Richard. Hinablot nito ang kanyang kamay. Alam kong nahihiya ka lamang. Nung 18th birthday mo, alam kong nagtapat ka sa akin noon. Hindi lang ang pagkakaibigan ang nais mo noon. Alam ko. Ano? Saan mo naman nakuha yun? Hindi ako nagtapat sa'yo. Alam ko gusto mo ko. Hindi mo na kailangan pang itanggi. Pero sige, kung magpapakipot ka, pagbibigyan kita. Alam kong ayaw mong may ihambing sa ina mo. Sabi nito na nanlilisik ang mga mata. Sa pagkakataong ito ay lumamlam ang tingin ni Rika. Bitaw. Hindi, ayoko. Bumitaw ka! Galit na sabi ni Rika habang pilit na hinihigit pabalik ang kamay. Ayaw kitang pagsalitaan ng masama pero pinilit mo ko. Ang totoo, nung araw na yun ay ginamit lamang kita. Wala akong pamasahe. Wala akong kakayahan na mag-commute. Kaya naisip kong samantalahin ang pagkakataon na tumawag ka dahil alam kong gagawin mo ang lahat para sa akin kahit hingin ko pang tumalon ka sa building. Tumawa ng nakakaloko si Richard at sinabunutan ang sarili. Binabaliw mo ko, Rika. Ibang paraan mo ba to para lalo mo kong akitin? Nangunot ang noo ni Rika at umamba ng lakad dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa unang araw ng kanyang trabaho, pero sa loob-loob niya ay sinusuntok na niya ito. Saan ka pupunta? Kinakausap pa kita. Umalis ka na, Richard, habang kaya ko pang magtimpi. Rinig niya ang pagsunod nito, pero natigilan siya nang makarinig ng malakas na kalabog. Mabilis siyang humarap at nakita ang dugoong kamay ni Dylan habang si Richard ay nakahandusay sa sahig. Anong nangyari? Aligaga niyang tanong nang hagipin ang kamay ni Dylan. Sorry po, ma'am. Naitulak ko po si sir dahil tinangka ka po niyang saksakin. Paliwanag ni Dylan na mas inuna pang humingi ng tawad kesa intindihin ang sarili. Tinapunan ng masamang tingin ni Rika si Richard bago hinila si Dylan paalis ng warehouse. Tabi! Hawi ni Rika sa mga tao habang hila-hila si Dylan. Ma'am, saan mo po ako dadalhin? Sa ospital, sagot ni Rika at agad na kinuha ang kanyang kotse paglabas ng building. Sa likod ay kita ni Rika na nakasunod si Jolly na may takot na muka. Ma'am, hindi na ho kailangan umabot pa sa ospital, sabi ni Dylan habang nakayuko at tinatalian ang kamay gamit ang necktie sa passenger seat. Gusto ko, wala kang magagawa, sabi ni Rika at pinaharurot na ang kotse papunta ng ospital. Pagkarating sa ospital ay agad niyang isinakay ito sa wheelchair at dumiretso sa kanilang private doctor. Kaso, wala ito, kaya sa iba na lamang niya ito ipinagamot. Tanghali na nang lumabas sila sa ospital habang tulak-tulak pa rin si Dylan sa wheelchair. Ma'am, okay na ho ako, sabi nito habang nakayuko. Nakakalakad pa naman po ako. Manahimik ka, gusto ko. Naismid na lamang si Rika at isinakay ito papasok ng kanyang kotse. Pagbalik sa kumpanya ay pinagpatuloy na lamang ni Rika ang dapat gawin habang inihahanda ang sarili sa aabuting paggalit mula sa kanyang lolo. Ano na naman bang ginawa mo? Alam mo namang mahalaga ang mga buenavides sa ating kumpanya. Kung ganito ang magiging asal mo, baka piliin na lamang ng mga buenavides na ipakasal sa Richard sa pinsang mong si Cara. Sa oras na mangyari yon, mawawala sa atin ang kumpanya. Emosyonal na hinaeng ng kanyang lolo sa pag-uwi nila. Ngumisi si Rika at iniabot ang cellphone sa matanda. Bago po kayo magalit, ito po ang CCTV. Wala ho akong ginawa.
lalo na si Dylan. Natigilan ang matanda at nakaramdam ng hiya kay Rika. Kung may dapat man hong magalit ngayon, ay ako yon. Nagdesisyon kayong ikasal ako kay Richard nang hindi ko alam. Pero hindi ho ako pwedeng magalit sa inyo dahil ikaw na lamang ang pamilya ko. Lolo, tinraidor mo po ako at galit ho ako sa ginawa mo. Sa sobrang galit ko, papatunayan ko sa inyong lahat na hindi lang ako sakit ng ulo. Di ba yun naman ho ang dahilan kung bakit ipapakasal mo ko kay Richard? Clemente ako at paninindigan ko yun. Hindi ko kailangan ng lalaki para umangat sa buhay. Palalagpasin ko ho ito. Ang pagpapakasal ay nilalaan ng oras at pinaghahandaan. Alam mo ho dapat yun dahil minahal mo sa lola. Kaya sana ay isipin mo po ang nararamdaman ko. Hindi ko gusto ang pananalita mo, Rika. Lolo, nung mawala po si na Daddy, pinangako ko na hinding-hindi na ako tatakbo at hindi ko na kinikimkim ang mga nararamdaman ko dahil walang maaayos. Sige ho, matutulog na po ako. Huwag mo pong kalimutan ang mga gamot mo. Mabilis na lumipas ang mga panahon. Madaling nakalipat ng posisyon si Rika dahil sa gabay ni Dylan na ni minsan ay hindi siya tinignan sa muka dahil lagi lamang itong nakayuko. Ang dating tingin sa kanya na walang magandang maidudulot, ngayon ay puro paghanga na dahil sa tinatagong galing na ipinamalas. Congratulations, Apo. Bukas ay formal ko nang ililipat sa iyo ang pagiging CEO ng kumpanya. Sabi ng kanyang lolo pagkatapos ng meeting. Salamat po. Paniguradong proud ang mami at daddy mo sa iyo. Kayo ho ba? Siyempre naman, lahat ginulat mo, Apo. Hindi mo ko binigo. Pansan ko pati na ang malaking pinagbago mo. Usal ng matanda at uminom ng kape. Ngumiti si Rika. Gusto ko lang ho talaga na pumasok araw-araw at pangalagaan ng kumpanya sa abot ng aking makakaya. Sige ho, magpahinga na ho kayo. Check ko lang ho kung okay na ang lahat para bukas. Sige, Apo. Gagala kami ng mga kabarkada ko, kaya wag mo na akong hintayin sa bahay. Sabi ng matanda, tsaka tumayo. Ito ang black card ko. Alam kong ayaw na ayaw mong pag-usapan ang birthday mo. Pero Apo, abot langit ang saya namin noong ipinanganak ka. At malaki ang pasasalamat ko na meron pa rin akong apo ngayon. Happy birthday, Apo. Mahal ka ni Lolo. Naglakad ang matanda palabas ng opisina at naiwan si Rika na hindi na napigilang maluha. 5 taon pa muli ang lumipas at nilagpasan pa ni Rika ang mga tagumpay na kanyang tinamo. Dahilan para makilala siya at ang Clemente Company bilang nangungunang kumpanya sa industriya ng mga technological gadgets. Rika, mabuti naman at pinaunlakan mo ang paanyaya ko. Para naman hong may iba kong pagpipilian, hindi ho ba? Labag sa loob na umupo si Rika sa sofa, kaharap ng kanyang lolo. Rika, ang bibig mo. Agang-aga. Ay, hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa na ganyan ang naging dulot ng kapangyarihan sa'yo. Ang hirap mo nang maabot. Itinupi ng matanda ang binabasa ang dyaryo at tumingin kay Rika. Ano bang problema? Wala naman po. Hindi ko lang nagustuhan ang presentation ng marketing team. Gayong 2 linggo ang binigay ko sa kanilang palugit para makahanap ng bagong solusyon na maipromote ang bago nating mga produkto. Sorry po. Hayaan mo na. May gagawin ka ba sa darating na Sabado? Napangisi si Rika at nag-cross arms. Kung may gagawin po ako, may mabago ho ba kung bakit pinatawag niyo ako ngayon? Rika. Napabuntong hininga si Rika at umiling. Meron ho akong gagawin, pero dapat kayo ang unahin. Mas mahalaga ho kayo. Kung gayon, maghanda ka dahil lilipad tayo papunta sa kasal ng pinsan mo. Ano?
Hindi po ako papayag, Lo. Pupunta tayo sa ayaw at sa gusto mo. Lo, alam mo naman hong hindi magugustuhan ni Kara ang presensya ko roon. Tsaka, andun man ako o wala, matutuloy naman ho yung kasal. Yung mga rason mo, Rika, hindi ko nagugustuhan. Pinal na ang desisyon ko. At kung magmamatigas ka ay, magpasensyahan na lamang tayo. Kung ipipilit mo po ay magkakagulo tayo. Matagal bago nakasagot ang matanda, kaya nakaramdam ng kaba si Rika. Kutob niya ay may ibang balak ang kanyang lolo na hindi niya magugustuhan. Lo, ano ho ba talaga ang inyong pakay sa pagpunta natin sa kasal ni Kara? Tumingin ang matanda at sumandal sa upuan. Matanda na ako, Rika. Hindi ka na rin naman pabata. Pag nawala na ako, paano ka? Hindi naman ako nag-aalala sa kumpanya natin. Pero ang iniisip ko ay, kung may makakasama ka ba, kung sakaling sumunod na ako sa lola mo, paano pag may sakit ka? Kaya naisip ko, bakit hindi natin ipagdiwang ang engagement party mo isang araw bago ang kasal ni Kara? Sinasabi ko na nga ba, hindi po ako pumapayag. Wala kayong maaasahan sa akin. Bukod sa ayaw ko ng gulo, dahil hindi magugustuhan ni Kara ang binabalak nyo, ay wala ho akong balak na makipag-engage sa taong hindi ko gusto. Tsaka, respeto na lang ho kay Kara. Lolo, espesyal na araw niya ho yun. Rika, ipinangako ko sa mami at daddy mo na sisiguraduhin kong hindi ka mag-iisa. Kaya ko ho mag-isa. Hindi ko kailangan ng kahit na sino. Hindi pa po ba sapat ang pinakita ko na kaya ko? O hindi pa rin po tapos ang issue na maaagaw sa atin ng kumpanya? Kulang pa rin po? Maling-mali ka doon, Apo. Pasensya na ho pero ngayon na lang ho ulit ako tatanggi sa'yo. Mahal na mahal po kita pero hindi ako sumasang-ayon sa gusto mo. Napadikwatro ang matanda at napahinga ng malalim. Alam ko namang mangyayari to, kaya bibigyan kita ng 2 linggo para makahanap ng lalaking gusto mong pakasalan. Tutal ayaw mo sa hindi mo gusto. Pag-isipan mo, hindi naman kinakailangan mahal mo, basta gusto mo. Mauuna na ako kay Kara. Sumunod ka na lamang. Huwag mong tatangkaing sumuway dahil alam mo ang mangyayari. Dalhin mo ang lalaking pakakasalan mo o wala kang magagawa kundi ang pakasalan ang kababata mong si Raymond. Si Raymond? Lola naman, alam mo naman po kung gaano kasamang lalaki si Raymond. Mas mabuti pang tumanda mag-isa kaysa makasama ang lalaking yun. Rika, ang bibig mo. Ipagpaumanhin po ninyo, pero aalis na muna ako. Gusto ko hong makapag-isip-isip. Akmang tatayo si Rika nang magsalita ulit ang kanyang lolo. May sakit ako. Ilang panahon na lamang ang nalalabi sa akin. Natigilan saglit si Rika at hindi alam ang sasabihin. Talaga hong aabot kayo sa ganito? Luumay na ako sa ganyang rason. Lahat ng drama na pinapanood ni Mang Nena tuwing gabi ganyan. Hindi ako nagbibiro, Apo. Pakiusap. Pwes, haalagaan po kita para may kasama ko. Rika, makinig ka. Alam kong kahit pilit mong itanggi na, wala lamang ang nangyari. Sa pagitan mo at ni Richard, tsaka Kara, ay nasaktan ka. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay susukuan mo na talaga ng tuluyan ang pag-ibig. Maaaring hindi pa talaga si Richard ang para sa'yo. Lo, hindi ho tungkol kay Richard ito. Naku, Apo, hindi mo ako maluloko. Hindi nakaimik si Rika at yumukod na lamang sa matanda bilang pagpapaalam. Madali siyang umalis sa kumpanya, lulan ng kanyang kotse at nagbiyahe papunta sa ospital kung saan nakadestino ang kanilang private doctor. Si Doc Ancheta, andito ba? Tanong ni Rika sa nurse sa reception area pagkarating sa ospital. Nasa opisina niya po, Miss Clemente. Mabuti naman. Sige. Mabilis siyang nagtungo sa elevator at pinindot ang 3rd floor.
Pero papasara na ang elevator nang may lalaking biglang pumigil. Saglit lang po, emergency lang. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagkaaligaga at halos mahamog na ang salamin dahil sa tindi ng pawis. Idagdag pa ang pagiging lampa nito na natisod at nagkalat ang mga dalang mga papel pagpasok sa looban ng elevator. Naku, sorry po. Napailing na lamang si Rika, pero bakas ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Anong floor? 5th floor po. Pasensya na ho talaga. Sabi ulit nito at tumayo sa sulok pagkatapos na mapulot lahat ng mga papel. Okay lang, kalmadong sabi ni Rika at ibinaling ang tingin sa refleksyon nitong lalaki sa elevator. Pagdating sa 3rd floor ay lumabas siya sa elevator at nagtungo sa opisina ni Dr. Ancheta. Papasok, sabi niya pagbukas ng pinto ng opisina. Natatawang sumagot ang doktor. Makakatanggi pa ba ako? Anong satin, Rika? Wala kang pasabi na pupunta ka. Magandang umaga. Wala hong maganda sa umaga. Sinadya ko ho talaga kayo nang walang pasabi. Para wala kang lusot, Dok. Sagot niya at naglakad papasok ng opisina. Pero imbis na maupo, ay nanatili lamang siyang nakatayo sa harapan ng doktor. Ano ka, Rika? Si Lolo. Mamamatay na po ba talaga siya? Nanlaki ang mga mata nito at naubo. Bakit hindi ka muna maupo? Hindi naman ho ako magtatagal. Paano mo pala nalaman? So mamamatay na talaga siya? Ayaw na magpagamot ng lolo mo, kaya doon na yun pupunta. Ilang buwan o taon na lang ho ang natitira. Kung hindi pa magpapagamot, baka mga 5 buwan na lamang. Ganun ho ba? Sige, nauunawaan ko. Pero sa oras na, malaman kong ginagawa niyo lang ito para mag-asawa ko. Alam na ninyo ang mangyayari. Ilang test na ang pinagawa namin ng lolo mo mula sa iba't ibang ospital at iba't ibang mga doktor, pero iisa lamang ang kanilang hatol. May namumuong dugo sa ulo ng lolo mo at pinili na lamang niyang itago para hindi ka mag-alala. Bukod doon, sobrang mahal ka ng lolo mo para magbiro ng kaganon. Sadyang labis lamang ang takot ng lolo mo na maiwan kang mag-isa. Galit na lumabas ng opisina si Rika at nagmamadaling naglakad papunta sa parking lot. Pagpasok sa kotse ay agad niyang binuksan ang music player. Pinatunog ng malakas para kumalma ang kanyang dibdib. Bagamat matapang ang pakita, malaki ang takot ni Rika na pati ang kaisa-isang tao na natira sa kanya ay mawala pa. Makalipas ang ilang minuto ng pag-iyak at pagsigaw ng walang tunog, tumahan na si Rika. Kung makakapagpahaba sa buhay ni Lolo ang pag-aasawa ko, edi pagbigyan. Bulong ni Rika at pinatay ang music player. Saka pinahid ang mga luha. Mugto ang mga mata niyang binuhay ang makina ng kotse. Pero nang handa na siyang magmaneho, ay saglit siyang natigilan nang makakita ng 2 taong nag-aaway. Isa na roon ay ang lalaking nakasabay niya kanina sa elevator. Pinagmasdan niya kung paano ito saktan ng kasama nitong babae. Baka sa mukha ng babae, nagalit ito sa lalaki. Pero yung lalaki, tanging lungkot at pagmamakaawa ang mababakas rito. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Sumamo nitong lalaki nang tumapat sa pinto ng kotse ni Rika ang mga ito. Nakasunod ito sa babae na parang aso. Sira-sira ang suot nitong polo at basang-basa na rin ang salamin sa mata. Hindi mo ba talaga ako titigilan, Dylan? Hindi nga kita mahal at ni minsan hindi minahal. Naaawa lang ako sa iyo noon. Handa akong maging ama sa dinadala mo. Umiling yung babae at muling sinampal itong lalaki.
Si Joseph ang mahal ko at bubuo kami ng pamilya sa ayaw at sa gusto mo. Matalino ka naman. Bakit hindi mo yun maunawaan? Ganun talaga ang ipapalit mong lalaki sa akin. Nisamahan ka sa ospital ay hindi magawa. Huwag mo kong sayangin, Bea. Kahit kailan ay hindi ako manghihinayang sa'yo. Umalis ka na sa harapan ko. Alam mo ang problema sa'yo? Masyado kang mabait. Nakakairita. Umamba na naman ito ng sampal ng pagpasyahan ni Rika na patakbuhin ang kotse. Natigilan ang mga ito at habang tumatakbo palayo ay pinagmasdan niya sa side mirror ang pagtakbo nung babae palayo. Pagdating sa labas ay pumarada siya sa di kalayuan at pinanooran kung paanong sinadyang bundole ng kasintahan si Dylan sa binti para ito ay matumba at mamilipit sa sakit. Napahinga ng malalim si Rika at napailing. Bakit hindi mo lapitan? Napahawak sa dibdib si Rika at nanlalaki ang mga matang bumaling sa kabilang parte sa gulat. Jolly, anong ginagawa mo dito? Papatayin mo ba ako? Sorry po ma'am, pinusundan po kasi kayo ni Sir Gary. At sumunod ka naman. Nag-aalala ho ako sa'yo. Wala akong gagawin kahit ano, Jolly. Pero sa puntong ito, gusto ko hong may gawin ka na ulit. Namimiss ko na kasi ang dating Rika. Namimiss ko na yung malokong Rika pero may magandang ngiti sa mga labi. Ay nako, Jolly. Ako na pong bahala. Free naman po ang schedule mo ngayon, hindi ba? Itago mo man sa akin pero alam ko na matagal ka nang may paghanga kay Dylan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka masasabik na pumasok araw-araw. At alam kong sa kanya pakiramdam mo ay ligtas ka. Hindi rin lingid sa kaalaman ko na si Dylan ang reason kung bakit tuluyang nilubayan ka na ni Richard na malaki na ang takot mo. Ay, kaibigan ba kita para marami kang malaman tungkol sa akin? Sige na po ma'am, huwag nang sayangin ng pagkakataon. Sasabihin ko na lang po kay sir na umuwi ka sa kondo mo at ayos ka lang. Bye Miss Rika. Bumaling ang kanyang tingin pabalik sa parking lot at kita niya ang paglabas ni Dylan. Hindi na niya napansin si Jolly at marahang sinundan ito. Napakunot ang kanyang noo habang pinagmamasdan si Dylan na sa kabila ng sakit ay natili itong abala sa pagsa-cellphone. Hindi inaalintana ang buhos ng ulan, pati na rin ang mapanghusgang tingin ng mga tao. Hahabulin pa talaga niya? Inis na bulong ni Rika. Patuloy niya itong sinundan hanggang sa may ilang grupo ng mga kalalakihan ang pinagkatuwaang itulak ito sa putikan. Pero imbes na lumaban ay wala itong ginawa. Ano bang ginagawa niya? Yamot na bulong ni Rika sa sarili nang tumigil sa di kalayuan. Bakit hindi niya pinagtatanggol ang sarili niya? Tinitigan niya si Dylan na kahit sipa-sipain ng mga lalaki, diretso lamang ito sa pagsa-cellphone. Ay, bahala na si Batman. Hinabig ni Rika ang manibela at pinasampa ang kotse sa sidewalk, saka pumarada sa harapan ni Dylan. Hoy, anong problema mo? Bumaba ka dyan. Muntik mo na akong mabangga. Reklamo ng isa sa mga lalaki habang hinahampas ang bintana ng kotse. Madaling bumaba si Rika at sinadyang patamaan ng pinto ng kotse ang binti nitong lalaki na nangunguna sa pambubuli kay Dylan. Aray, sinasadya mo bang patamaan ang binti ko? Pasensya na po, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang? Kunwari ay nag-aalalang sumamang ni Rika. Pansin agad niya ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng lalaki nang magtama ang kanilang mga tingin. Dahil galing sa opisina ay nakasuot ng coat at hapit na red dress na kay iksi kay Rika. Sinipat siya nitong lalaki bago pilit na ngumiti. Miss, ano ka ba? Wala to. Hindi nga masakit. Totoo ba? Sorry talaga.
Sinara ni Rika ang pinto at muli ay natamaan na naman ang binti ng lalaki. Ay naku, sorry. Napakagatlabi na lamang itong lalaki. Wala yun. Baguhan ka lang bang driver? Oo, pasensya na talaga. Wala yun. Mag-isa ka lang ba? Hindi mo ba kasama ang boyfriend mo? Hindi wala akong boyfriend. Sabay-sabay na suminghap ang mga lalaki. May mga tingin itong bahagyang nakapagpailing na lamang kay Rika dahil basang-basa na niya ang mga ito. Ako nga pala si James. Pakilala nitong lalaki. Ako naman si Rika. Sorry talaga. Umuulan pa at kakagaling ko lamang ng ospital dahil nalaman kong buntis ako. Buntis? Akala ko ba wala kang boyfriend? Wala nga, tumakbo. Napatikhim at napaayos ng suot ng jacket itong James at preskong lumapit sa kanya tsaka hinawakan ng kanyang braso. Naku miss, delikado na. Nagmamaneho ka ng mag-isa tapos buntis ka pa. San ba ang punta mo? Gusto mo ba hatid na kita? Naku, wag na. Sa totoo lamang ay sinusundan ko siya. Turo ni Rika kay Dylan, sabay bawi sa kanyang braso. Ang ama ng dinadala ko. Hindi makapaniwala ang mga ito sa sinabi ni Rika. Love, please, huwag mo na ako iwan. Pag-iinarte ni Rika nang lumuhod sa harapan ni Dylan. Si Dylan naman, maaaring dahil sa tama ng mga pangyayari ay hindi na nakapag-react pa. Alam kong ayaw mo na. Pero kahit man lang sa magiging anak natin, love, uwi na tayo. Dagdag pa niya. Hinawakan ni Rika ang kamay ni Dylan at tinulungan tumayo. Salamat na pigilan niyo tong boyfriend ko. Medyo nasira ko na nga ang polo at salamin niya dahil sa pagpigil ko sa kanya. Mahal na mahal ko kasi to. Masisiraan ako ng bait kung iiwan niya ako. Sabi pa ni Rika sa mga lalaking gulat na gulat sa mga narinig. Maingat na isinakay ni Rika si Dylan sa passenger seat at inilahad ang palad sa mga lalaki para magpaalam sa mga ito. Nang makasakay ay ngumisi pa si Rika bago pinaharurot ang sasakyan na tila ba nakikipagkarera. Sa ospital muna kita dadalhin, sabi niya kay Dylan, pero imbes na sumagot, nanatili lamang itong nakatulala na parang walang kahit anong nagre-rehistro sa utak. Nang makarating sa ospital, ay agad niyang isinakay sa wheelchair si Dylan at dinala sa 3rd floor. Dok, kailangan ko ho ng tulong mo, sabi ni Rika pagbukas sa pinto ni Dr. Ancheta. Inayos nito ang binabasang papel at tumayo. Rika, huwag mong sabihing gumawa ka na naman ng kalokohan. Hindi po. Sige, pumasok ka. Ngumisi si Rika at itinulak ang wheelchair papasok. May bumundol sa kanya. Tinulungan ko po. Tinulungan mo? At kailan ka pa natutong tumulong? Tinulungan ko nga po. Grabe naman. Siguraduhin mo lamang, Rika, ha? Less stress sa lolo mo. Opo, alam ko naman ho. Kung nagtataka ho kayo kung bakit ko siya tinulungan, iyon ay dahil empleyado siya sa kumpanya. Yan ang mas mahirap paniwalaan. Ang alin po? Sa tagal kong private doctor at tito mo, wala akong ibang naririnig kundi reklamo sa'yo dahil wala ka raw pakialam sa mga empleyado mo. May isa pa nga rito na na-confine dahil sa dehydration at depression. Natatawang sabi nito at naglakad palapit kay Dylan. Saang parte natamaan? Sa binti po. Yumukyok ito sa harapan ni Dylan at sinuri ang namamasang binti. Hindi naman ganun kalala. Kailangan lamang niyang uminom ng pang-alismaga at pain reliever. Buti naman ho. Tumayo ang doktor at kumuha ng papel tsaka nagsimulang magsulat-sulat. Rika, alam kong masama ang loob mo sa lolo Gary mo dahil hindi ito nagsabi agad
at may hinihiling ito. Pero hindi ka na bata para ibuhos sa iba ang galit mo. Hindi ka na ba nadala noon? Hindi nakasagot si Rika dahil sa mabilis na pagbalik ng mga alaala sa kanyang isipan. Pinapangako ko ho na wala akong ginawang mali. Sa pagkakataong ito ay ibang kaso to. Ay nako, sana talaga. Sige na, lumabas ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Sige, salamat po. Nanlaki ang mga mata nitong doktor at napatingin kay Rika. Nagpasalamat ka ba talaga? Ay, ingatan niyo na lang ho siya. Ang gusto kong mapangasawa. Pagkasabi ay madaling lumabas sa Rika at naiwang nakatulala ang doktor. Mahigit 1 oras ang lumipas nang lumabas mula sa kwarto ni Dylan ang doktor. Naglakad ito palapit kay Rika na matyagang naghihintay sa bench at naupo sa tabi niya. Okay na siya. Buti naman ho. Alam kong wala ako sa lugar na magsabi sa lolo mo kaya ikaw na lamang ang kakausapin ko. Yung sinabi mo kanina. Bumuntong hininga sa Rika at ibinaba ang cellphone. Sigurado na po ako. Wala na hong makakapagpabago pa ng isip ko. Pero kilala mo na ba tong lalaking to? Ngumiti si Rika at napatingin sa malayo, dahilan para magulat lalo itong doktor. Mahigit 13 years na. Totoo? Pero hindi ba si Richard lang ang naging kasintahan mo? Ay, basta po. Ano, pwede na ho ba siyang ma-discharge? Pwede na. Pinagpahinga ko lang kasi mataas ang stress level niya kanina. Sige ho, maraming salamat. Sana maasahan kong atin lang muna ito. Kayo pa lang po ang nakakaalam. May usapan naman na ho kami ni Lolo, kaya ipapakilala ko rin siya sa tamang oras. Rika, wag ka sanang magpadalos-dalos dahil alam mong isang pagkakamali mo lang ay pwedeng mawala sa inyo ang kumpanya. Ngumisi si Rika. Pagbabanta ho ba yan? Wag ho kayo mag-alala. Alam kong sapat na po ang trinabaho ko para mapanatili ang kumpanya sa amin. At hindi lang dahil sa pagpapakasal ng anak nyo ay may tsansa na kayo. Nawala ang ngiti nito at tumingin sa ibaba. Wag lang sana na ginagawa mo ito dahil si Kara ang pakakasalan ni Richard. Ngumisi si Rika at tumayo. Huwag ko rin lang ho malalaman na may kagagawan kayo sa aksidente namin dahil sa nag-uumapaw niyong inggit. Kahit ampun ka lang po ni Lolo, minahal ka po niya ng totoo. Kaya umayos po kayo. Lumagar kayo. Matuto kayong makontento. At si Richard, kung pwede lang ho, tumambling noong araw na in-announce ang kasal nila ni Kara, ginawa ko. Sige ho, maraming salamat ulit. Rika, salamat po ulit tito. Naglakad siya papunta sa kwarto kung saan ikinonfine saglit si Dylan. Malinis na ang mga sugat nito at nakabihis ng damit na kanyang binili kanina. Wala itong salamin at saglit niya itong tinitigan para sipatin. Matangos ang ilong nito at maninipis ang mga labi. May taling ito sa baba ng labi at mapungay ang mga pilik mata. Maraming gwapo pero kakaiba ang hatak mo sa akin. Bulong pa ni Rika. Miss Clemente, ready to go na po, sabi ng nurse mula sa likuran nang bumukas ang pinto at tumango lamang si Rika. Sinigurado niyang maingat itong iniupo sa wheelchair bago sila nagtungo sa labas ng ospital. Maraming salamat, sabi pa ni Rika sa nurse na umalalay sa kanya nang lagyan niya ng seatbelt si Dylan. Ma'am? Halos mapiyok ang babaeng nurse na medyo nakaranas ng kalupitan ni Rika sa mahabang panahon. Sabi ko salamat. Salamat rin po ma'am. Tuluyan itong naiyak pero umirap na lamang si Rika. Sumakay siya sa kotse at tuluyang nagmaneho papunta kung saan
nakatira si Dylan. Huwag kang mag-alala, wala naman akong balak na masama. Nakangiting sabi ni Rika nang saglit na lingunin si Dylan sa likurang bahagi ng sasakyan kung saan ito ay mahimbing na natutulog. Pangako simula ngayon, wala nang mananakit sa'yo. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay tumigil si Rika sa harapan ng isang lumang bahay na may sira-sirang tarangkahan. Tulog na tulog pa rin si Dylan, kaya't siya na lamang ang bumaba at mahinahong tumawag. Tao po, patay na ang ilaw sa bahay, kaya hindi alam ni Rika kung may sasagot pa sa kanya. Tao ho, ulit niya, pero sa pagkakataong yun ay mataas na ng kaunti ang kanyang boses. Sa wakas, matapos ang 3 tao po, ay mayroong babaeng lumabas mula sa loob ng bahay. Saglit lang ho, sabi nito habang natatarantang magsuot ng tsinelas. Sa obserbasyon ni Rika ay kasing edad lamang ng kanyang ina ito kung nabubuhay pa. Pero natawa siya nang mapansin na nagmana si Dylan rito ng pagiging matarantahin. Ay ano raw ho ang atin? Tanong ng babae nang makalapit sa may gate at isinuot ang salamin. Magandang gabi ho, dito ho ba nakatira si Dylan Avida? Ay oo ineng, ako ang nanay niya. Agad nang ngumiti si Rika at pumasok sa lumang gate. Magandang gabi ho, Nay. O Mama, huwag niyo na ho ako tawaging ineng. Rika na lang ho. Ganun ba Rika? Ano raw ba ang kailangan mo kay Dylan? Wala kasi siya rito. Nako, relax ka lang po. Wala naman ho akong pakay na masama kay Dylan. Sa totoo nga ho ay, nasa kotse ko po siya. Hinatid ko po siya dito sa inyo. Totoo ba? Opo. Teka, sa tono ng boses mo, hindi ho ba siya dito umuuwi? Hinawakan nito ang kanyang kamay at maluha-luhang magsalita. Matagal nang hindi umuuwi si Dylan dito. Simula noong magkanobi ang anak ko, hindi na. Pero sobrang bait ng anak ko. Masyado lang niyang mahal yung babae. Kaya noong pinamili siya, iniwan niya kami. Napatingin si Rika sa kotse at sumama ang muka. Nagpapadala naman ho siya sa inyo? Oo, hindi naman siya pumapalya. Ang akin lamang ay, nang minsan ko siyang binisita noon sa tinutuluyan nila ng kanyang nobya. Puro pasaat na mayat si Dylan. Ganun ho ba? Siya, teka lamang ha. Magpapatulong lamang ako na ipasok si Dylan. Matutuwa ang mga kapatid niya panigurado. Miss na nila si Dylan. Sige ho. Ay tara na pala muna sa loob at napakalamig dito sa labas. Ay naku, kita mo. Marindihin ako, pasensya na. Sobrang saya ko lamang talaga. Wala ho yun. Nauunawaan ko naman ho. Madaling binuksan nitong ina ni Dylan ang mga ilaw nang pumasok sila sa bahay. Simple lamang ang bahay pero napakalinis. Pasensya na ha. Sa kutis at balat mo, parang mayaman ka. Baka hindi ka sanay sa ganitong lugar. Nako, huwag niyo ho akong alalahanin, Nay. Maupo ka na. Tawagin ko lamang ang kapatid niya. Tumango si Rika at naupo. Kita niya ang pagpasok ng ina ni Dylan sa isang kwarto na ang tabing lamang ay kortina. Maya-maya pa ay may lumabas na isang lalaki na kamukha nga ni Dylan pero mas may edad. Panganay ko, nakangiting pakilala ng ina ni Dylan. Ngumiti at nakipagkamay naman agad sa Rika dito. Rika po kuya. Aba ayos to ah, gusto na kita, sabi nito at naglakad na palabas ng bahay. Saglit lamang ito at pagbalik ay pasan-pasan na si Dylan sa likod. Ay napano tong si Bunso?
Patay tulog tapos ang dami pang sugat. Nag-aalalang tanong ng kapatid. Nahirap alalayan si Dylan. Ay Diyos ko po, ano ngang nangyari sa kanya? Sugod naman ng ina ni Dylan. Tumayo si Rika at yumuko. Paumanhin po pero nakita ko ho kasing binundol siya ng kanyang kasintahan. Tinulungan ko lang po. Ano? Sabay na bulalas ng ina at kapatid ni Dylan. Nasa ospital ho ako nang makita ko si Dylan na pinagbubuhat ng kamay ng isang babae. Noong una ho ay wala talaga akong balak na mangialam. Pero binundol ho siya. At nakakaawa kung pababayaan lamang. Bukod ho doon. Saglit na tumigil sa Rika at inayos ang buhok. Tungkulin ko ho yung bilang boss niya. Bagamat nasa labas ng trabaho, hindi ko pwedeng isantabi ang 13 taon na binigay sa akin ni Dylan na serbisyo. Napasapo sa bibig ang ina ni Dylan. Boss ka ni Dylan? Oho. Nanginginig ang mga labi nito habang tahimik na dumadaloy ang mga luha. Napakabait niyo naman ho. Utang na loob ko ho ang pagtulong niyo sa anak ko. Hindi naman ho ganun kabait. Sadya lang, mabait ang anak niyo kaya hindi pwedeng pabayaan ko lamang siya. Naipasok ko na si Dylan sa kwarto. Singit ng kapatid ni Dylan. Siya, sige anak, ingatan mo ang kapatid mo. Sabi ng ina ni Dylan at ibinaling pabalik ang atensyon kay Rika. Ay ma'am, paano ho ba yun? Kahit gusto kong magbigay bilang kapalit ng nagastos at abala sa pag-iintindi ng anak ko ay walang-wala ho talaga ako. Ay nay, hindi na ho. Ma'am, hindi naman ho pwede. Kung tutuusin ay hindi niyo na ho talaga kargo kung bakit nangyari sa anak ko yun. Pero nagmagandang loob pa rin po kayo. Napahinga ng malalim sa Rika. Sige na nga ho, ang totoo po ay may rason talaga ako kung bakit narito ako. Ay ano po yun ma'am? Nay, upo muna tayo. Baka kasi mabigla kayo sa sasabihin ko. Kalmado lamang si Rika at inalalayan ang ina ni Dylan na maupo. Hindi ko alam bakit kinakabahan ako. Ay, wag ho kayo kabahan, Nay. Baka lang ho talaga magulat kayo. Pero bago po ako magsimula, pwede ho bang dalawa kayo ng asawa mo na makausap ko? Patay na ang asawa ko. Nasangkot siya sa isang aksidente noon, kaya maaga siyang nawala. Ganun ho ba? Sorry po. Lumabas mula sa kwarto ang kuya ni Dylan at naupo ito sa tabi ng ina. Simula nang mawala si tatay, ako na ang naging padre de pamilya dito. Kaya anong ipinarito mo? Huminga ng malalim sa Rika bago tuluyang sumagot. Huwag niyo ho sanang mamasamain ang sasabihin ko. Tinulungan ko lang ho talaga si Dylan dahil yun ang tama. Pero nang makita ko siyang sinasaktan ng kanyang kasintahan, tinataboy na parang aso at pinagsasalitaan ng masama na para bang hindi naging sapat ang pagmamahal ng inyong anak. Nakapagdesisyon ho ako na gawin ho siyang asawa. Hindi agad nakapagsalita ang ina at kapatid ni Dylan. Naku ma'am, huwag ho kayong magbiro. Sa wakas ay usal ng ina ni Dylan. Hindi ho ako nagbibiro. Seryoso ho ako. Sa loob ng mahabang panahon na sa malayo ko lamang hinahangaan ang anak nyo, hindi ko na ho sasayangin ang pagkakataong ito. Nahayaan pa siyang mapunta sa iba, tapos sasaktan lang. Diyos ko ma'am, hindi ko alam ang sasabihin o dapat maramdaman. Sa dami-rami ho kasing mga lalaki, bakit ang anak ko pa? Naiiyak na natatawang sabi ng ina ni Dylan. Hinawakan ni Rika ang kamay nito. Nay, sa dami-rami ho talaga ng lalaki, walang katumbas ang anak nyo. Alam ko ho na
iniisip niyo ang estado. Pero ho, kung ako ang tatanungin, doon ho ako lalagay sa sigurado. Nakakatakot na ho ang magmahal ngayon. Pero parang kay Dylan ho, hindi ako mag-aalinlangan na magagawa niya akong saktan. Ma'am Rica. Hala nay, naiiyak na ako. Hindi ho ako ganito. Ako ho kasi yung taong hanggat maaari, kakayanin ko mag-isa. Magiging malakas at matatag ako dahil ang isip ko, wala naman akong kakampi. Marami ang galit sa akin. Marami ang tingin sa akin ay walang magandang maidudulot. Ang iba naman ay mayabang ako. Pero kay Dylan, iba ho ang pinaramdam niya sa akin. Anak, huwag kang umiyak. Mababaw rin ang luha ko, sabi ng ina ni Dylan at pinahid ang luha ni Rica. Mukha talagang totoong mahal mo ang anak ko. Ang kuya ni Dylan hindi napigilang tumawa ng malakas. Ayos to ah, pero kung sisiguraduhin mong hindi masasaktan ng kapatid ko, buong puso ang basbas ko sa'yo. Pero sana, hayaan mong magpasya rin si Utol paggising niya. Salamat kuya, nakangiting sabi ni Rica. Ako nga pala si Jeffrey. Nice to meet you, Kuya Jeffrey. Inilahad ni Rica ang kanyang kamay para makipagkamay rito. Alam mo, una pa lang ay pinahanga mo na ako na magpunta ka ng ikaw lamang dito. Kakaiba ang tapang mo at ang senseridad mo sa paghingi ng kamay ng kapatid ko. Kahit alam ko namang hindi mo pa siya mahal. Basta gusto mo lamang siyang maprotektahan. Lalo mo kung pinahanga. Wala na akong mga magulang. 17 na taong gulang pa lamang ako ay nawala na sila. Kaya mag-isa lamang ako ngayon. Kasama ang lolo ko. At kinailangan ko talagang tumapang ng maaga kuya. Pagkasabi ay bigla na lamang siyang niyakap ng ina ni Dylan. Simula ngayon, pamilya ka na namin. Makasal man kayo ni Dylan o hindi, andito na kami para sa'yo. Salamat hunay. Bumasag na ang boses ni Rica sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Sa tagal ng panahon, ngayon na lamang ulit siya nakatanggap ng yakap na hindi niya kinailangang asamin o hingin. Isang yakap ng ina na matagal niyang pinapangarap. Syatahan na. Diyos ko, ang daming nangyari. Hindi na ako nakapagpakilala. Ako si Dolor. Masaya ho akong makilala ka, Nay Dolor. Saad ni Rica at pinahid ang mga luha nang magbitaw sila sa pagkakayakap. Nagulat ako at hindi ko pa talaga lubos alam ang sasabihin o paano ipoproseso ang lahat. Basta, si Dylan na ho talaga. Hindi ko naman ho minamadali kayo. Nagsasabi pa lang naman po ako. Salamat anak, salamat. Usal ni Aling Dolor at niyakap ulit sa Rica. Wala hong anuman. Kung tutuusin ho ay ako ho dapat ang magpasalamat sa inyo dahil napalaki niyo ng tama at mabuting tao si Dylan. Siya, tama na ito. May mga damit ang mga anak kong babae dito. Magpalit ka na at dumito ka na matulog dahil hindi naman ako papayag na magbabiyahe ka pa ng ganitong 10 oras na ng gabi. Pero ho kasi may maaga po akong gagawin bukas. Hindi ako papayag. Gabi na. Magmaaga ka na lamang bukas. Sige ho, salamat po. Sige, sa kwarto na kita matulog. Habang nagpapalit ka ay magluluto ako ng pwede mong kainin. Alam kong gutom ka. Mahaba ang biniyahin nyo. Sige po, Nay. Kinabukasan ay nangingiti pa sa Rica habang giliw na nakayakap sa katabi. Sinuksok pa niya ang mukha sa dibdib nito. Anak, gising na. Ang sarap ng tulog mo. Nanlaki ang mga mata ni Rica at mabilis na bumalikwas sa pagkakahiga. Nay Dolor? O bakit? Akala mo ba si Dylan? Pero ho, nung lumipat ka kagabi sa kwarto ni Dylan,
Nagpalipat siya doon sa kwarto ko at ako ang pinapunta dito. Nakakatawa nga na kahit ang lakas ng sigaw ni Dylan ay hindi ka man lang nagising. Ngumuso si Rika at nakaramdam ng hiya sa ginawa. Pasensya na ho, kaya lang naman ho ako lumipat ay para kung sakaling may kailangan siya, kagaya ng kung maiihi siya o mauuhaw, mamamalayan ko kaagad. Pero tulog mantika ka. Nay naman, ayos lang yan anak. Pasasaan ba't matututunan mo rin ang mga bagay. Bigyan mo lamang ng oras. Salamat po sa suporta. Wala yon, nakikita kong aalagaan mo ang anak ko. Kaya sinusuportahan kita. Halika at magpapakana pa ako ng umagahan. Di ba sabi mo ay may gagawin ka pa ng maaga? Tulungan ko na ho kayo. Sige tara. Naghahalong ka ba? At sabik ang pumupuno sa dibdib ni Rika habang papalabas ng kwarto. Sisilip pa sana siya sa kwarto ni Aling Dolor pero kinalabit siya nito. Nasa labas na si Dylan. Ganun ho ba? Ano bang gusto mong iluto sa kanya? Ano ho bang paborito niya? Kadalasan ay gusto ni Dylan ng may sabaw. Kahit ano hong may sabaw? Sa umaga, sopas na may gatas o kaya naman ay lomi na maraming itlog. Ako na ho ang bahala. Nakangising saad ni Rika at ipinusod pa ang buhok bilang paghahanda. Pero makalipas ang kalahating oras, nagkagulo na si Rika at Aling Dolor sa pagpatay ng apoy. Makapal na usok ang kumalat sa likurang bahay kung saan sila nagluluto sa munting tungko. Nay, sorry, hindi ko po sinasadya. Ayos lang anak, natatawa pang sabi ni Aling Dolor. Bakit niyo ho ba ako pinagtatawanan? Puno kasi anak ng uling ang mukha mo, pero ang ganda-ganda mo pa rin. Nay ha, huwag niyo ho akong bulahin. Halika dito at lilinisan kita. Kumuha ng basang tuwalya si Aling Dolor at magiliw na pinunasan ang mukha ni Rika. Ang baby na dungisan. Nay, huwag niyo naman ho akong lokohin. Sa sobrang abala ko lang ho talaga sa buhay at para hindi maisip ang mga malulungkot na bagay na nangyari. Nilulung ko ang sarili ko sa pagtatrabaho kaya hindi ho ako natuto magluto. Nagtawanan silang dalawa pero agad ring natigil nang biglang dumating si Dylan na nakaakbay sa balikat ni Jeffrey. Anong nangyari dito? Dylan anak, pasensya na. Ito kasing si Rika. Gusto ka raw ipagluto ng umagahan. Hindi naman pala marunong. Nay, bakit pinayagan mo hong matulog dito yan? Sa itsura pa lamang niyan, malabong may alam yan sa pagluluto. Tumaas ang kilay ni Rika, pero nanatili lamang kalmante. Dylan, bakit ganyan ka manalita? Anong nangyari sa'yo? Saway ni Aling Dolor. Imbes na sumagot sa ina, ay ibinaling ni Dylan ang tingin kay Rika. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Dylan, umayos ka. Hindi ka dapat ganyan sa taong tumulong sa'yo. Usal ni Aling Dolor, saka umamba ng paghampas ng sandok kay Dylan. Humingi ba ako ng tulong? Nay, okay na ho. Sabat ni Rika at marahang minasahe ang balikat ni Aling Dolor. Ang kaninang masaya na mukha ni Rika ay naging seryoso. Mag-usap tayo, Dylan. Nag-uusap na tayo. Hindi dito, sa malayo. Yun tayong dalawa lamang. Kung gusto mo mag-usap dito tayo. Alam mo naman na hindi ako nakakalakad. At hindi ba may event ngayon? Kuya Jeffrey, pakipasan naman si Dylan at pakisakay sa kotse ko. Salamat. Mahinahong pakiusap ni Rika kay Jeffrey. Saka pinisel ang kamay ni Aling Dolor. Nay, usap lang ho kami ah. Nagpamaunang maglakad si Rika palabas ng bahay at pasakay ng kotse. Doon lamang niya napansin
Ang kumpulan ng mga taong sa isip niya ay hindi ata marunong ng tamang pagbulong dahil dinig din naman niya ang mga sinasabi nito habang dumaraan sa harap ng mga ito. "Kuya, ibaba mo ako," rinig ni Rika na reklamo ni Dylan sa likuran. Nang makarating sa sasakyan ay ipinagbukas ni Rika ng pinto si Dylan. "Kuya, pakiingatan." "Ay, sobra namang pagmamahal ito," biro ni Jeffrey. "Sige po, masusunod po, Ma'am Future Hipag." "Kuya, reklamo sana ni Dylan pero tumingin si Rika rito nang nakakatakot. "Kuya, salamat," usal ni Rika kay Jeffrey. "Mag-usap kayo ng maayos. Ingatan mo si Utol." Nakangiting tugon ni Jeffrey. "Wala ka dapat alalahanin. Magpapakasal pa kami." Kita ni Rika ang pagkabigla ni Dylan kaya bago pa ito makapagsalita ay isinara na niya ang pinto. Ngumiti si Jeffrey at ipinatong ang isang kamay sa kanyang ulo para guluhin ang buhok niya. "Sige, ingat kayo. Huwag ka mag-alala. Aamo rin yan si Utol. Hindi ka naman mahirap magustuhan." Sumakay si Rika sa driver's seat at inayos ang seatbelt ni Dylan. "San mo ko dadalhin?" Huminga ng malalim si Rika at ngumiti. "Kung saan pwede tayo mag-usap ng maayos." "Napakasama mo." Binuhay ni Rika ang makina ng kotse at humawak sa manibela. "Baka nakakalimutan mo, boss mo pa rin ako." "Sa opisina boss kita, pero dito hindi." Napakagat ng labi sa Rika at humarap kay Dylan. "Kaya mo naman pala maging matapang. Bakit hindi mo ginawa?" Naglapat ang mga labi ni Dylan at piniling manahimik na lamang. Pinatakbo ni Rika ang kotse at sa may tabing dagat sila tumigil. Tumanaw siya sa dagat pagtapos na ibaba ang bintana. "Hindi ko alam kung saan nanggaling ang galit mo sa akin, Dylan. Noon naman ay..." "Noon yun. Marami na ang nagbago. Nasa taas ka na. Bakit ka pabababa?" Putol ni Dylan. "O isa na naman itong kalokohan ng mayayaman." "Dylan, hindi. Sincero ako sa sinabi kong matagal na kitang gusto." "Hindi ka man lang ba marunong mahiya sa sarili mo? At ikaw pa talaga ang unang umaamin sa lalaki?" Nangiti si Rika ng mapait. "Wala na tayo sa makalumang mundo. Bukod doon, hindi naman ako naghahangad na ibalik mo agad. Naging honest lang ako. Tsaka, ayaw ko lang na masasaktan ka pa ulit." "Hindi kaya dahil ito sa nalalapit na pagpapakasal ni Ma'am Cara at ni Sir Richard?" Nawala ang ngiti ni Rika. "Bakit ba pinipilit niyo na gusto ko si Richard? Kung siya na lang ang matitirang lalaki sa mundo, mas pipiliin ko pang mamatay kesa makasama siya." Huminga ng malalim si Rika at pinigilan ang sarili na maiyak. "Noong unang araw ka sa kumpanya, iniligtas mo ang buhay ko. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na kahit isa kang estranghero, pinahalagahan mo ang buhay ko. At hindi mo alam na araw-araw nagugustuhan kong mabuhay. Nagustuhan ko ang saya na binibigay mo sa akin kahit na minsan ay hindi mo ko tinignan. Pakiramdam ko, nagkaroon ako ng kaibigan, kakampi. Pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama ka. Na pwede akong maging mahina kahit saglit kapag andyan ka." Muling ngumiti si Rika at binuksan ang makina ng kotse. "Ang totoo, sumugal lang naman ako na sabihin rin sa'yo ito kahit walang patutunguhan bago ako ipagkasundo. At least nalaman mo. Maraming salamat, Dylan." Wala itong imik, kaya't nagmaneho na siya pabalik sa bahay nito. Pero pagkarating sa tapat ng bahay ni Dylan, ay natigilan si Rika nang makita ang isang pamilyar na truck na nakaparada. Ang malansang amoy nito ay nagpabalik ng mga alaalang pilit sana niyang kinalilimutan.
Anong problema? Tanong ni Dylan nang magsimula siyang mahirapan huminga. Yung truck, kanino yan? Hirap na usal ni Rika. Sa amin, pang-tracking namin ng mga isda sa bayan. Nanlaki ang mga mata ni Rika at tumingin kay Dylan. Kailan namatay ang tatay mo? Bakit mo tinatanong? Sumagot ka na lang pakiusap. August 3, 2007? Putol ni Rika kay Dylan. Oo, Rika. Pansin ang pagbabago sa tono ng boses ni Dylan, dahilan para bahagyang lumayo sa Rika mula rito. Bakit ganyan bigla ang boses mo? Tumalim ang tingin nito at huminga ng malalim. Mga magulang mo ang pumatay sa ama ko. Ano? Nabundol ng sasakyan ng mga magulang mo ang sasakyan ng papa ko dahil hinahabol ka nila. At base sa napag-alaman ko, kaya ka raw hinahabol dahil maglalayas ka. Alam mo yung nakakagalit? Nakakatawa kasi na siguro wala kang magiging problema. Kaya kahit maliliit at walang kwentang mga bagay ay ginagawa mong problema. Kung tutuusin ay napakaswerte mo dahil hindi mo kailangang mamroblema ng pagkain sa isang araw. Yun, Rika, ang totoong problema. Kung paano masasalba ang isang araw na may laman ang tiyan at hindi matutulog nang kumakalam ang sikmura. Tumigil ka na, Dylan. At pinapangako ko na gagawin ko ang lahat para makaganti sa pamilya niyo. Anong ibig mong sabihin? Imposibleng hindi mo alam na binayaran ng lolo mo ang pamilya namin para manahimik na lamang. Total ay pare-parehas lang naman na namatayan. Kaya plinano ko lahat para mahulog ang loob mo sa akin. Sinungaling. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa mga labi ni Dylan, kasabay ng pangingilid ng mga luha nito. Dahil sa kahinaan mo, namatay ang ama ko. Kasalanan mo lahat. Naglapat ang mga labi ni Rika, tsaka pinahid ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Labas, aniya sa isang maotoridad na boses. Hindi na ako bababa. Pakisabi na lamang kay Nay Dolor na kailangan kong umuwi dahil may emergency. Hindi ka nila hahanapin. Hindi na ako babalik sa trabaho. Ikaw na ang bahala. Hindi kita kayang makita pa. Tugon naman ni Dylan at hirap na bumaba ng kotse. Madaling pinaharurot ni Rika ang kotse paalis na parang pinupunit ang dibdib. Ano ba, Rika? Hindi naman naging kayo. Huwag kang mag-inarte. Bulong niya sa sarili at binuhay ang tugtog bago tuluyang nagtungo sa kanilang kumpanya. Anong meron dito? Tanong ni Rika nang tumambad sa harapan niya si Kara at Richard na nakaupo sa sofa pagpasok sa opisina ng lolo. Sa harapan ng mga ito ay nakaupo si Raymond. Pilit niyang kinakalma ang sarili sa pamamagitan ng pagpisel ng susi sa kanyang kamay. Tumayo ang kanyang lolo at galit siyang hinampas ng tungkod sa hita. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sa gulat ay walang nagawa sa Rika kundi tignan si Kara nangingisi-ngisi pa sa upuan. Ano ho bang problema, lolo? Naiiyak na tanong ni Rika. Dahil binastos mo ko. O, hindi ko kayo nauunawaan. Kung kamalabisan sa'yo na, hiningi ko na magpakasal ka. Mas tatanggapin ko pang hindi mo na lang gawin kesa puputok sa balita na sa isang hamak na empleyado ka maghihinuyo. Lolo, makinig ka po muna sa akin. Tapos na ako sa'yo, Rika. Buong pag-aakala ko ay nagbago ka na. Pero dismayado ako. Napagdesisyonan na ng boards na si Kara na ang magiging CEO. Umuwi ka na at maghanda. Sasama ka na kay Raymond sa pagbalik sa Amerika. Nabato sa kinatatayuan sa Rika. Ganun-ganun na lang ho ba yun, lolo? Bali wala na ho lahat ng pinaghirapan ko?
o kagaya ng pamilya ni Dylan, ay patatahimikin mo na rin ho ako dahil maaaring may alam na ako. Kita ni Rika ang pagkabigla sa muka ng matanda at napalitan ng galit. Sa bahay tayo mag-uusap. Huwag mong sisirain ang araw na to. Marami ka nang idinulot na hirap at sakit sa pamilyang ito. Parang pupunit ang puso ni Rika habang nakatingin sa matanda. At least alam ko na ho na kahit kailan ay hindi ako makakabawi. Hindi magiging sapat. Pero nais ko rin hong ipaalam po sa'yo na dismayado rin ho ako dahil akala ko mahal mo ko. Yan ang problema sa'yo, Rika. Lagi na lamang puso. Emosyon ang magpapabagsak sa'yo. Lolo, let Rika stay. Mas mabuting mag-speech siya dahil syempre, magigimbal ang lahat kung biglang ako ang papalit. Mas mabuting makita ng lahat na buong pusong isusuko ni Rika ang lahat sa akin dahil ako ang karapat-dapat. Biglang sabat ni Kara at tinapik ang balikat ni Rika. Nagpupuyos ang matandang umalis at naiwan si Rika sa kwarto kasama ng mga taong hindi niya inasam na makita. Okay ka lang ba, Rika? Tanong ni Kara na napakasarkastiko ng tono ng boses. Oo naman, alanganing sagot niya. Sana okay ka na. Mahirap na baka may mapansin ang media. Mamaya puputok pa sa balita na apektado ka pa rin sa amin ni Richard. Ako na ang bahala doon. Kung wala ka nang sasabihin, pumunta ka na sa makeup room nang maayusan ka na. Walang gana, nasabi ni Rika at tumalikod na rito. Teka, yun na yun? Hindi ka ba magagalit? I mean, hindi mo ba ilalaban ang karapatan mo? Kung gagawin ko ba ay may mababago? Turan ni Rika, tsaka tuluyang lumabas ng kwarto. Ma'am Rika, pasensya na po. Aligagang salubong sa kanya ni Jolly. Kasalanan ko ho ang lahat. Kung hindi ho sana kita hinikayat, wala ho sanang problema. Ngumiti si Rika at tinapik ito sa balikat. Wala kang kasalanan. Pinili kong lumaya. Nga pala, may kailangan akong malaman. Hinigit niya ito papasok sa kanyang opisina at inaya itong maupo sa sofa. Jolly, yung aksidente noon, ano talaga ang nangyari? Ma'am, bakit mo po natanong? Sabihin mo na lamang, Jolly. Alam kong may alam ka. Sa tingin ko po ay may ideya ka na kaya wala na talagang rason para itago pa to. Nung gabihong yun ay nawalan ng preno ang minamanehong truck ng ama ni Dylan. Kaya pinili ng daddy mo na salubungin ang truck para mapigil ito. Kundi kotse ni Richard kung saan ka nakasakay ang mabubundol. Kaya ba sinuhulan ni Lolo ang pamilya ni Dylan? Opo. Kasalanan ko nga. Tatango-tangong bulong ni Rika. Jolly, maaari ba akong humiling? Last na ito. Ma'am, pakiusap Jolly. Hanapin mo ang records na nagpapatunay na nawalan ng preno ang truck noong gabi. Ano hong binabalak mo? Itatama ko ang lahat. Sige ho, ma'am. Usal nito, tsaka tumingin sa smartwatch nito. Ma'am, pinapatawag na ho kayo sa event hall. Sige, ako na ang bahala. Mauna ka na. Sige po, ma'am. Suot ang pambahay na damit ni Aling Dolor ay buong tapang na humarap sa Rika sa maraming tao. Rinig ni Rika ang singhapan ng lahat at galit na himotok ng kanyang lolo. Nagkagulo ang mga media para kuhaan siya ng litrato. Magandang umaga sa inyong lahat, usal ni Rika nang tumayo sa podium. Nasa harap niyo kong lahat ngayon para ipaalam na magkakaroon ng malaking pagbabago ang kumpanya. Ngumiti si Rika nang makita ang pagtayo ni Kara sa upuan. Simula sa araw na ito ay magkakaroon na ng bagong pamumunuan ang Clemente Company. At ang unang agenda ng pamunuan ay linisin ang mga dapat na alisin
dahil ang kumpanyang ito ay puno ng masasamang tao. Napuno ng nakakabinging mga bulungan ang buong events hall at lahat ng mga tauhan ng kanyang lolo ay nagkagulo pagkatapos niyang bitawan ang mga salitang yun. Pero laking gulat ni Rika nang biglang dumating si Dylan kasama si Jeffrey at ilan pang kalalakihan na agad sinimulang makipaglaban sa mga tauhan ng kanyang lolo. "Ituloy mo na ang sasabihin mo," nakangiting sabi ni Jeffrey mula sa ibaba ng stage. "Ang pamilya ng Clemente ay isang malaking kasinungalingan. Maraming maruming sekreto. Kung akala ng lahat na nasa amin na ang lahat, pas maliho kayo. Wala kami ng kahit ano. Sa madaling salita, ito ay may mga links na darating sa mga emails nyo. Andun lahat ng pera na dinispal ko ng kumpanya at mga files na nagsusuporta dito." Binitawan ni Rika ang mikropono at lumuhod sa harapan para humingi ng tawad sa kabila ng kaguluhang nangyayari. Pag-angat ng tingin ay nagulat siya nang makita ang nakalahad na kamay ni Dylan. "Alis tayo dito," sabi nito. Lahat ng ingay at kaguluhan na kanyang nararamdaman ay biglang tumahimik. Hinila siya nito pababa ng stage at palabas ng building. "Susi," sabi ni Dylan. Pero si Rika bumitaw sa pagkakahawak nito. "Anong ginagawa mo?" "Akin na ang susi." Hinablot nito ang susi sa kanyang kamay at isinakay siya sa kotse. Pinatakbo nito ang kotse at sa isang parke malayo sa kabayanan sila tumigil. "Rika, pasensya na sa lahat ng mga sinabi ko kanina," sabi ni Dylan at bumaba sa kotse. Sumunod si Rika na bumaba at naglakad palapit kay Dylan. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at iniabot ito rito. "Nariyan lahat ng records noong gabi ng aksidente. Patawad, Dylan. Alam kong pinagkait ng pamilya ko na humingi ng paumanhin sa inyo." Sumakay si Rika sa kotse at pinaharurot na ito papunta sa kanyang kondo. Pagkarating ay agad siyang nag-impake. Nang matapos ay agad siyang lumabas pero natigilan nang salubungin siya ni Richard. "Saan ka pupunta?" sabi nito. "Wala kang pakialam, Richard," matapang na sabi ni Rika at naglakad papunta sa kotse. "Teka nga, huwag mo sabihin na naiilang ka pa rin sa akin," habol nito, dahilan para matigilan si Rika. "Ano ka mo?" Naglakad ito palapit at tumigil sa kanyang harapan. "Gusto mo pa rin ba ako?" Napangisi si Rika. "Gusto? Nananaginip ka ba? Kahit kailan ay hindi kita nagustuhan. Richard, alam mo yan." Akmang lalakad si Rika nang hablutin nito ang kanyang braso. "Hindi gusto pero handa mong iwan ang pamilya mo para sumama sa akin? Huwag ka mag-ilusyon at gumawa ng kung ano-anong kwento dyan sa utak mo. Umamin ka na lang. Hibang ka pa rin, Richard. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Hindi ba't kaya mo sinira ang kumpanya dahil salos na salos ka at gusto mo gumanti sa amin ni Kara? Umasa ka pa. Si Dylan lang ang lalaking minahal at mamahalin ko." Galit itong sumunggab at sinakal siya. "Sinungaling, sinira mo ang isip ko. Minahal kita hanggang ngayon, pero sinira mo ang lahat." "Tinatama ko lang ang lahat," hirap na sabi ni Rika sa pagitan ng mabibigat na hininga. "Akin ka lang." "Umasa ka," galit na sabi ni Rika at sinipa ito sa maselan na bahagi, dahilan para makatakbo palayo. Saglit na lumingon si Rika rito para tignan kung nakalayo na siya, pero nagulat siya nang makitang may hawak itong baril at nakatutok sa kanya. Parang bumagal ang lahat kay Rika habang pilit na tumatakbo
para isalba ang buhay. Pero ilang metro pa lamang ang kanyang natatakbo nang pumutok na ang barel, pero hindi siya ang tinama. May 2 pang putok ang sumunod. Saka siya lumingon at nakitang nakabulagta ang kanyang lolo sa kalsada, pati na rin si Richard. Sa di kalayuan ay nakaluhod si Kara at umiiyak na may hawak na barel. Nanginginig ang katawan ni Rika nang sumugod paluhod sa tabi ng tila walang malay na matanda. "Lolo, huwag mo po akong iwan." Wala pang ilang minuto ay dumating na agad ang isang ambulansya. Lulan si Dr. Ancheta. "Tito, sa lolo po." Hinagpes ni Rika. "Kumalma ka, Rika. Ako na ang bahala sa kanya. Nagpahanda na ako ng eroplano para mailipad na agad ang lolo mo sa Amerika." Po. Bago pumunta dito ang lolo mo ay tumawag na si Kara na hindi na maganda ang lagay nito dahil sa stress dulot ng gulo mo. "Hindi ko po sinasadya. Sige po, tara na po. Sasama po ako." "Dumito ka na. Sa tingin ko ay hindi gugustuhin ng lolo mo na makita ka pa pagkatapos ng lahat ng ginawa mo." Puno ng pait na usal ni Dr. Ancheta at isinakay na sa ambulansya ang matanda. "Sana masaya ka na." Naiwan si Rika na nakapako ang mga paa sa kinatatayuan. Hindi niya lubos maisip na malaki ang magiging kapalit ng paghahangad niyang maitama ang lahat ng mga mali. "Miss Clemente, kailangan po namin ang presensya mo sa presinto," sabi ng pulis na lumapit sa kanya. Dumako ang tingin niya kay Kara, natulala habang may posa sa mga kamay. "Sige po," sang-ayon ni Rika. Halos magmamadaling araw na rin nang makauwi siya sa mansyon galing sa presinto. Pero imbes na matulog, ay umiyak lamang ng umiyak si Rika hanggang sumapit ang umaga. "Good morning, Miss Rika. Inaantay ka na po sa conference room." Salubong ni Jolly na may napakalungkot na muka pagkarating niya sa kumpanya. "Ganun ba? Sige, pakipuno rin ang schedule ko. Ayokong may mababakanti akong oras. Gawan mo ng paraan, pati lunch, alisin mo na." "Ma'am, do it, Jolly, or aalisin kita sa trabaho." Pagpasok sa conference room, ramdam ni Rika ang mga mapanghusgang tingin ng lahat sa kanya. "Masaya kong makita kayong lahat rito. Ibig sabihin lamang ay kagaya ko. Gusto niya ng bagong pamamalakad." Ani ni Rika na hindi na nag-aksaya ng panahon na umupo. "Sugal, pero paano mo gagawin?" tanong ng isa sa mga ito. "Ang pag-alis ng mga Buenavides ay magdudulot ng malaking kawalan sa kumpanya. Paano mo pupunan yun?" "Maliwanag ang lahat sa akin na hindi magiging madali, pero hindi ako titigil hanggang sa maitatag ko ang bagong Clemente Company." "Sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Tutal ay pinahanga mo kami sa paghuli mo sa mga Benavides. Tahimik at malinis. You have our trust, CEO." Tumango si Rika at gumuhit ang malungkot na ngiti. "Maraming salamat ho sa inyong suporta." At ganun nga ang ginawa ni Rika. Nilunod niya ang sarili sa trabaho. Halos hindi na siya umuuwi sa bahay nila. Kulang na lamang ay gawin niyang araw ang gabi. Ni ang paglipas ng mga araw ay hindi na niya namamalayan. "Ma'am, uwi na ho ako," sabi ni Jolly pagkatapos na ibaba ang mga folders sa desk ni Rika. Nakaupo siya sa swivel chair at abalang nagbabasa ng mga revisions. "Sige, salamat, Jolly. Bukas na lang ulit." "Ma'am, hindi na naman ho kayo uuwi?" "Huwag mo na akong alalahanin, Jolly. Umuwi ka na." "Ma'am, hindi na ho makakabuti ito sa kalusugan mo. Ang putla mo na ho. Mahigit 1 buwan mo na hong pinarurusahan ang sarili mo. Baka mamaya ho, bumigay na lamang ang katawan mo." "Ginusto ko to, Jolly, at paninindigan ko to." "Ma'am,
Sige na, Jolly. Isang pangungulit mo pa. Aalisin na kita. Sige ho, hindi na po. Pag-alis ni Jolly ay agad na binitawan ni Rika ang hawak na mga papel at napapikit. Ang sakit, daing niya habang hawak-hawak ang tiyan. Pinilit niyang tumayo para kumuha ng gamot pero bigo siya. Nagsimula na siyang mamawis at makaramdam ng matinding sakit ng ulo kasabay ng pagkahilo. Muli siyang napaupo at nagsimulang umiyak. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ni Kara. Hello, kamusta si Lolo? Tulog pa rin siya, Rika. Ganun ba? Sige. Rika, tapos na nga pala ang service ko. Malaya na ako. Mabuti naman. Masaya ako na malaya ka na. Sige na, matutulog na ako. Balitaan mo agad ako kapag nagising si Lolo. Bumuhos na ang emosyon ni Rika at hindi na ito pinigil pa. Hanggang sa kakaiyak ay nawalan na lang siya ng malay. Nagising na lamang siya kinabukasan na nasa isang hindi pamilyar na kwarto at nakayakap kay Dylan. Dylan? Bulalas ni Rika sa labis na pagkabigla. Hirap na bumangon si Dylan at minasahe ang braso. Sa wakas, nagising ka rin. Paano? Anong ginagawa ko rito? At ako pa talaga ang tinatanong mo niyan pagkatapos mong tumawag at mag-iiyak sa cellphone? Ako? Alangan namang ako. Anong nangyari? Seryoso ka ba talaga? Wala kang maalala? Wala eh. Masama ang pakiramdam ko kagabi. Tumayo si Dylan, paalis ng kama. Ano bang ginagawa mo? Bakit pinapabayaan mo ang sarili mo? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rika at pilit na tumayo. Paumanhin sa abala. Aalis na ako. I-charge mo na lang lahat sa kumpanya ang naging abala ko. Pero laking gulat ni Rika nang pigilan ni Dylan ang kanyang kamay. Dumito ka na muna. Nang puntahan kita kagabi, inaapoy ka ng lagnat. Inalagaan mo ko? Inabala mo ko. Pwede namang hindi mo ko puntahan. Gusto kitang puntahan. Natigilan si Rika at hindi makapaniwala sa sagot ni Dylan. Inalagaan mo nga ako? Kung yan ang gusto mong isipin, dumito ka na muna at magluluto muna ako para makainom ka ng gamot. Bakit? Anong nagbago? Akala ko ba ayaw mo na akong makita dahil ba sa binigay kong pruweba o naaawa ka? Bago mo pa man iabot sa akin ang mga records, alam ko na. Sinabi sa akin ni nanay, kaya hayaan mo na sana akong makabawi. Sa hiya ay tumalikod na lamang si Dylan at mabilis na lumabas ng kwarto. Kahit nahihilo, ay pinilit sumunod ni Rika kay Dylan. Paglabas, agad niyang napagtanto na nasa apartment sila ni Dylan dahil sa mga litrato nito at ng dating kasintahan. Ang tigas ng ulo mo, Rika. Bakit ka sumunod? Bumalik ka na sa kwarto at magpahinga. Hindi ka nagalit? Kung may dapat mang magalit, ikaw yun. Maling-mali ako na pinaratangan agad kita kahit hindi ko alam ang buong pangyayari. Sige na, bumalik ka na sa loob. Gusto kitang panooran. Gusto kong siguraduhin na hindi ako nananaginip. Hindi ka nananaginip. Totoo to. Kahit na Dylan. Sige, ikaw ang bahala. Umayos ka ng upo at mamaya, baka mahilo ka mabagsak ka. Sa mga sandaling yon, ay gumuhit ang matipid ng ngiti sa mga labi ni Rika at maingat na naupo sa upuan sa maliit na mesa katabi ng kusina. Mabilis lamang nagluto ng sabaw si Dylan kaya agad rin silang nakakain. May gagawin ka ba pagtapos nito? O sisa ni Rika habang tumutulong sa pagliligpit. Mamimili ako ng grocery. Sama ko. Nagbibiro ka ba? May sakit ka pa.
Huwag ka na sumama sa grocery. Mamimili lamang ako ng mga gamit dito sa apartment. Nawala ang ngiti ni Rika. Magbabalikan na kayo ng walang kwenta mong ex? Hindi. Kailangan ko syempre ng supplies dito kapag bumalik na ako sa trabaho. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Bakit babalik ka na? Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Sasamahan kita sa laban mo. Mas lalo pa lang, dapat mo akong isama sa grocery. At bakit? Simula ngayon, dito na muna ako. Huwag ka mag-alala, hahati ako sa renta. Ayaw ko, Rika. Wala kang magagawa. Di ba bumabawi ka? Hindi pwede. Nagsisimula ka pa lang ulit. Baka madungisan lamang ang pangalan mo dahil sa akin. At dahil dyan, friends na tayo. Tumatawang sabi ni Rika. Tara na, nag-iinit na ang ulo ko. Pahiram ako ng damit ha. Wala nang nagawa si Dylan kundi itago ang pamumula. Pagdating sa mall, ay agad na kumuha ng cart si Dylan at sa loob ng mahigit 3 oras ay nakasunod lamang ito kay Rika. Para tayong mag-asawa? Bubulong-bulong na sabi ni Rika. Umiling na lamang si Dylan na may ipit na mga ngiti. Ibalik mo na yung unan. May unan ka nang nabili. Iba ang itsura nito. Rika. Fine, pero yung mug, wag mong ipapasa ole. 1 dosenang mug. Saan mo gagamitin yun? Araw-araw palit. Habang pauwi, ay hindi napigilang mailabas ni Rika ang isang kamay sa bintana ng kotse. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Sana ganito na lang habang buhay. Kamay mo, ipasok mo. Ayaw kong magpa-ospital nang wala sa oras. Tumingin sa Rika kay Dylan. Nung hinila mo ako paalis sa stage, ano palang sasabihin mo nun? Pag alis mo ay, pinagalitan ako ni nanay at ikinuwento ang buong detalye. So, pumunta ka para mag-sorry? Oo. Pwede mo namang isantabi yun. Alam ko ang pakaramdam ng hindi nahingian ng patawad. Bukod doon ay, nagbitaw ako ng masakit na salita na hindi ko man lang pinag-isipan, dala ng galit. Salamat, Dylan. Pagdating sa apartment, ay nag-offer sa Rika na magpalit ng mga pinamili, habang si Dylan naman ay naglilinis. Ha, manonood tayo ng movie mamaya? Sabi ni Rika nang maupo sa munting sofa katabi ni Dylan at inabutan ito ng maiinom. Sa sinihan? Hindi, dito na lang. Matagal ko kasing pangarap yon. Simula noong college. Ang alin? Ang mag-movie marathon kasama ng kaibigan. Hindi ko tuloy alam kung maaawa ako sa'yo o hindi eh. Ah, talaga? Ikaw may friends ka? Hindi nakasagot si Dylan. O diba? Tawang-tawang sabi ni Rika. Akin na, punasan ko ang pawis mo. Wag na. Sinabing pupunasan, itaas mo ang damit mo. Walang nagawa si Dylan at itinaas ang damit. Ayan, sumunod nga agad. Gusto ko lang tignan ang abs mo, pagdadamot mo pa. Ito ba ang pagkakaibigan sa'yo? Pagkakaibigan na may kasamang harot, bawal? Ay, imposible ka talaga. Hindi ko akalaing may ganito kang pagkatao. Exclusively for your eyes only. Napatitig na lamang si Dylan kay Rika. Pagtapos ka na, pumunta ka na sa kwarto at magpalit ka ng damit. Mahirap na, baka mabinat ka pa. Iikot ko lang sa washing machine itong mga pinamili mo. Sabi ni Dylan nang madaling tumayo mula sa pagkakaupo. Sumapit ang gabi at naging masaya ang kanilang panonood. Sa kakulitan ni Rika ay hindi na napigilan ni Dylan na tumawa na rin. Kinabukasan ay walang kasing saya at sigla si Rika. Bukod sa handa na ang umagahan paggising niya, may luto ring pangtanghali ang baon si Dylan. Dylan, mag-commute tayo papuntang opisina, sabi ni Rika habang naglalakad palapit kay Dylan na nag-iintay sa sala. Bakit?
Basta, pangarap ko, makasakay sa bus na kasama ang kaibigan. Napakamot na lamang sa ulo si Dylan at hindi nga naglaon ay nakasakay na sila sa bus. Good morning po, bati ni Jolly pagpasok niya sa opisina. Good morning, nakasakay ako ng bus. Napangiti si Jolly. Welcome back, Miss Rika. Thank you, Jolly. Para saan ho, ma'am? Sinave mo ang number ni Dylan sa phone ko. Alam ko hong siya ang kailangan mo. Minsan, lumabas tayo, Jolly. Magmahal tayo. Ang saya. Sa saya ay napayapos sa kanya si Jolly. Masaya po ko na masaya kayo. At yun ay dahil hindi mo ko sinukuan, Jolly. Mabilis na lumipas ang ilang buwan at pansin ng lahat ang paggaan ng mood sa buong kumpanya. Ang busog, bulalas ni Rika. Iniunat niya ang mga paa sa sahig at hinimas-himas ang tiyan. Tumayo ka ng matunawan, sabi ni Dylan habang nagliligpit ng pinagkainan nila. Sobrang busog ko, hindi ko kayang tumayo. Bakit ba kasi nakaisip kang kumain? 10:00 na ng gabi. Hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo? Bukas na ang reception, hindi pwedeng magkamali. Bakit di ka pa umuwi? At iwan ka mag-isa dito? Parehas lang naman tayo ng inuuwian. Pag nasil natin ang deal, mag-amusement park tayo, tsaka arcade, okay lang? Yumokyok sa kanyang tabi si Dylan at inabutan siya ng tsaa. Inumin mo muna ng matunawan ka agad. Mahirap na tutulog ka ng mabigat ang tiyan. Baka sumama ang pakiramdam mo bukas. Hindi mo ko sinasagot. Kahit anong gusto mo, Rika. Salamat, Dylan. Uuwi ako sa Makalawa. Gusto mo bang sumama? Sige, sige. Namiss ko na si Nanay Dolor. Napangiti si Dylan at tumayo. Tapusin mo na ang ginagawa mo. Pero parehas silang napatingin sa kanyang cellphone na nag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Kara, sabik na sagot ni Rika. Gising na si Lolo, hinahanap ka. Napatayo si Rika sa gulat. Totoo? Oo, ngayon lang. Pupunta agad ako. Tatapusin ko lang ang presentation bukas. Kailangan na ngayon, Rika. Sabi nito sa malungkot na boses. Anong ibig mong sabihin? Basta pumunta ka na agad. Madali niyang ibinaba ang tawag at hindi malaman ang gagawin. Sige na, Rika, pumunta ka na. Ako na ang bahala dito. Sabi ni Dylan nang hawakan ng kanyang kamay. Sigurado ka? Sabi ko sa'yo, babawi ako, hindi ba? Maraming salamat, Dylan. Wala ka dapat isipin dahil ipapanalo ko to. Halika na, ihahatid kita sa airport. Hinawakan ni Dylan ang kanyang kamay at inalalayan siya hanggang sa makalabas ng building. Pagdating sa airport, ay mahigpit na yumakap si Rika kay Dylan bago maghiwalay. Natatakot ako, Dylan. Hindi ko kakayanin kapag nawala pa si Lolo. Wala nang matitira sa akin. Hikbe ni Rika. Andito ako, Rika. Pati na rin ang buong pamilya ko. Alam mo ba, minsan ang pagkawala raw ng mahal sa buhay, ibig sabihin lang raw nun ay panatag na sila dahil may makakasama na ang mahal sa buhay nila. Sige na, hinihintay ka na ng lolo mo. Hindi ko kaya, Dylan. Kaya mo, ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Bumitaw sila sa pagkakayakap at marahan siyang hinalikan ni Dylan. Bakit mo ginawa yun? Gulat na tanong ni Rika. Magkaibigan tayo. Pumayag ka ba na maging kaibigan ko? Diretsahang sagot ni Dylan. Pero bakit? Ayaw mo ba? Namumula ang tenga na sagot ni Dylan. Hindi ko alam pero... Matagal na kitang gusto, Rika. Hindi pa lang pwede noon. Bisit ka, sinaktan mo pa ako. Sabi ni Rika at hinigit ang kwelyo ni Dylan para halikan ito.
Ipanalo mo ang deal ha. Pagbalik ko, mag-uusap tayo. Tumalikod si Rika at tuluyan ng pumasok sa loob. Mahigit isang araw ang naging biyahe niya bago tuluyang nakarating sa prestihiyosong ospital sa Amerika kung saan na-confine ang kanyang lolo. Lolo, humihikbing tawag ni Rika sa matanda pagpasok sa kwarto nito. Rika apo. Patakbong yumakap si Rika sa matanda at humahagulgol. Kala ko po iiwan mo na ako. Yumakap ng mahigpit pabalik ang matanda at hinaplos ang kanyang buhok. Hindi naman ako pwede umalis nang hindi nagpapaalam. Po? Apo, aalis na ang lolo. Hindi po. Ayoko lolo. Hindi pa po ko handa. Handa ka na apo. Patawad apo sa lahat. Madami ako naging desisyon sa buhay na mali dahil nagpadala ko sa takot. Pero pinatunayan mong wala namang magbabago kung magtatago lamang palagi. Sobrang proud ako sa iyo na nagawa mong iligtas ang sarili mo sa mga Benavides na matagal na kumukontrol sa buhay natin. Akala ko pinoprotektahan kita, pero hindi pala. Lolo, huwag mo na hong isipin yun. Ang mahalaga, malaya na tayo. Apo, pwede bang mag-request? Ayoko po, hindi pwede. Baka umalis ka na po pagtapos ko gawin yun. Sige na apo, tawagan mo si Dylan. Papuntahin mo dito at magpakasal na kayo. Bumitaw sa pagkakayakap si Rika sa matinding pagkakabigla. Ano hong sinabi mo? May mas malaki akong kasalanan sa taong yun, maliban sa hindi ako nakahingi ng patawad ng maayos. Hindi ko ho kayo nauunawaan, Lo. Pinalayo ko siya sa'yo noong mapansin kong nagkakagusto na siya sa'yo. Kailan po ito? Noong ikaw ang head manager ng production. Po, ang tagal na ho nun. Patawad apo, alam ko namang nagmamahalan na kayo noon, pero pinangunahan ako ng galit. Pabaon mo na lang sa akin apo, wala raw kasiguraduhan ang opera. Kaya bago ako operahan, sana maihatid kita sa altar. Gusto ko ho mainis sa'yo pero wala namang mababago. Sige ho, tatawagan ko ho si Dylan. Maghintay po kayo. Bukas pa ho siguro ang dating niya. Sige apo, makakapaghintay pa ako hanggang bukas. Anas ng matanda at minasahe ang kanyang kamay. Salamat apo sa lahat. Sige na ho, magpahinga na po kayo, sabi ni Rika at tinulungan ang matanda na humiga. Hinalikan niya ang matanda sa noo at naglakad palabas. Rika, kamusta? Nagkausap na kayo ni Lolo? Mugto ang mga mata na usisa ni Kara. Tara, samahan mo ko maghanap ng wedding gown at tuxedo. Bakit? Ikakasal na ako bukas. Ha? Kanino? Kay Dylan. Yung lampang nerd? Nagustuhan mo yun? Tumahimik ka. Yun lang ang nagustuhan kong lalaki. Halika na, bumabawi ka pa sa akin. Naging masaya ang kanilang lakad, pero hindi inaasahan ni Rika na pagbalik nila ng hapon ay naroon na sina Dylan at ang pamilya nito. Si Jolly rin ay naroon na. Sa tabi ng kanyang lolo ay may pari. Ngunit imbes na matuwa sa presensya ng mga ito, ay bumuhos na agad ang luha ni Rika nang makita ang lolo na may tubo na sa bibig. Nakapikit na rin ito at tila hirap na huminga. Tito, ano hong nangyayari? Pigil ang mga luhang tanong ni Rika. Anak, halika, bihisan kita, sabi ni Aling Dolor nang hawakan siya sa kamay. Netulungan mo na rin ako. Tumango si Kara na emosyonal na rin at sumama sa kanila. Pumasok sila sa banyo at doon ay binihisan siya ng biniling wedding gown. Anak, kailangan na magpahinga ng lolo mo, pero hindi ibig sabihin nun ay iiwan ka niya. Ibinilin ka niya sa amin.
Umiiyak na saad ni Aling Dolor. Pagkatapos na ayusan siya, ay lumabas na sila ng banyo. Bumungad sa kanya si Dylan na nakatayo sa tabi ng kanyang lolo na nakasuot ng tuxedo. "Hawakan mo ang kamay ko, anak," sabi ni Aling Dolor at sumunod na lamang sa Rika dahil wala na siyang lakas pa para magsalita. Sa kabilang kamay niya ay si Jolly ang humawak at marahan siyang inalalayan ng mga ito palapit kay Dylan. "Narito tayo ngayon para ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni Dylan at Rika," paninimula ng pare. Habang nagsasalita ang pare, ay lahat ng nasa loob ng kwarto ay nag-iiyakan na. "Ngayon, pwede nyo nang sabihin ang mga sumpaan nyo," sabi ng pare. Hinawakan ni Dylan ang kamay ni Rika at tumingin sa kanya. Hindi ako masalitang tao, Rika. Takot ako sa maraming bagay. Pero lahat yon nabago ng dahil sa'yo. Simula ngayon, sa harap ng lahat ng narito, ipinapangako ko na ako na ang magiging habang buhay mong pamilya." "Dylan." "Kiss na," sigaw ni Aling Dolor, kaya nagkatawanan kahit paano. "I love you, Dylan. Yun lang." Madali ni Rika at isinuot na sa isa't isa ang mga singsing. "You may now kiss the bride," sabi ng pare. Marahang naglapit ang kanilang mga muka at naglapat ang mga labi. "I love you, Rika." "Mabuti naman," natatawang sabi ni Rika. "Alam ko nang matagal mo na daw akong mahal," sabi ni Lolo. "I love you, Dylan. Ikaw lang habang buhay." Lumuhod si Rika, pati na rin si Dylan, at hinawakan ang kamay ng kanyang lolo. "Lo, okay na po. Sana proud at masaya ka po sa akin. Pahinga ka na." Umangat ang kamay ng kanyang lolo at pinahid ang kanyang luha. "Bay, apo," hirap nitong sabi, at tuluyan nang nag-flatline ito. "Bye, Lolo. Salamat po sa pagsama sa akin. Ipakamusta niyo na lang ho ako kay Lola. I love you, Lolo." Lumipas ang 3 taon at abala si Rika sa paglilinis ng puntod ng kanyang pamilya. "Sorry po, natagalan kami makabalik," sabi ni Rika. "Panong hindi matatagalan, tito at tita, lolo at lola? Nakatatlo na agad sila ni Dylan. Partida, mahiyain pa yang mga yan," banat ni Kara. "Wow, hiya naman kami Kara sa inyo ni Kuya Jeffrey, no? 5 na, hinay-hinay din." "Excuse me, kambal ang isa doon." "Okay, wag na mag-away. Tulungan niyo na lamang kami sa mga bata," sigaw ni Jeffrey. "Andyan na," reklamo ni Kara at hinila na si Rika. "Oh, may paharana pa si asawa mo? Sure yan makakaapat na kayo." Labis ang saya sa puso ni Rika habang naglalakad palapit sa pamilyang ibinigay ng tadhana sa kanya.